Kabanata 2551. Ang unang espada ng strategist. Hindi ko alam kung nami-miss ng strategist si Surui sa ngayon. Kung ang pinakamagaling na kasamang ito ay makapunta dito, mababawasan kaya nito ang kanyang pressure. Hindi ba mas madali para sa strategist na manalo laban sa Hobrost? Ang sagot ay hindi ito inisip ng strategist, at ayaw niyang masangkot si Surui sa sarili niyang mga gawain. Masyadong mapanganib ang paglalakbay na ito, at ayaw ng strategist na ipagsapalaran ni Surui at maging ng buong Sun Temple ang buhay ng kanyang naghihingalong tao. Dahil dumating na tayo, hindi na tayo pwedeng tumalikod, kaya pasulong na lang. Sa makatuwid, sa mga mata ni Hobrost at Sus, ang kutsilyo ng dibisyon ng militar ay talagang nagdala ng hindi matitinag na lasa. Kahit na, sa sandaling gumawa ng hakbang ang strategist, nalampasan niya ang aura ng kalaban. Sa dulo ng tangdaw, ang walang katapusan na layunin ng pagpatay ay pinaikli. Ang layunin ng pagpatay ay napakalakas kaya't si Hobrost ay kinailangang maantig nito. Sa mahinang ungol, bigla niyang itinaas ang bakal at nilasla sa harap ng kanyang lalamunan. Kung mayroong isang high-speed camera, maaari itong kunan ng larawan, ang sandali na ang dulo ng kutsilyo ng dibisyon ng militar ay malapit ng maputol sa lalamunan ni Hobrost, ito ay tumpak at tumpak na naharang. Nagkaroon ng malakas na putok, ang lakas ng tunog kaya sumakit ang eardrum sa pagkabigla ni Sus sa di kalayuan. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagpakita ng isang hitsura ng kakilakilabot. Kung ginamit ng strategist ang kutsilyong ito laban sa kanya noon, naniniwala si Sus na hinding-hindi siya makakatakas. Nagulat si Sus. Si Hobrost ay talagang isang super expert na sikat na sa loob ng mahabang panahon. Maaari pa niyang harangan ang napakalakas na pag-atake bilang isang dibisyon ng militar. Tulad ng alam ng lahat, habang si Sus ay nabigla, si Hobrost ay nagulat din sa lahat. Pagamat napigilan niya ang suntok ng strategist, talagang naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga braso. Gaano kalakas ang Hobrost? Lalo na sa nakalipas na 20 taon. Hindi nabawasan bagkus tumaas pa ang kanyang lakas. At unti-unti pa rin niyang pinapanatili ang tuloy-tuloy na paglaki, ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, halos hindi pa rin niya napigilan ang suntok ng kalaban. Gayunpaman, hindi ito ang huling hakbang ng tagapayo ng militar. Tumausdos pababa ang dulo ng kanyang kutsilyo, at nakumpleto pa ang pangalawang puwersa, at dumiretso sa dibdib ni Hobrost. Isa itong malaking sorpresa kay Hobrost. Hindi man lang niya naisip na tumakas dahil sa kanyang pag-aalaga, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang tumakas. Ang malakas na lakas ay agad na bumuhos sa kanyang mga paa, at si Hobrost ay bumunot ng tiyak, at hindi siya nakatayo hanggang sa siya ay umatras sa pasukan ng Yumib. Bagamat nakakahiyang piliting umatras ng isang junior. Hindi tanga si Hobrost. Ang pag-atake mula sa strategist ngayon ay puno ng malakas na layunin ng pagpatay. Kung hindi siya atras, natatakot akong mamatay siya got it. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Hobrost na dumudugo ang kanyang dibdib. Oo, bagamat naiwasan niya ang nakamamatay na suntok ng military advisor, ang dulo ng kutsilyo ng kalaban ay tumusok sa kanyang kulay abong damit at tumago sa kanyang balat. Nagdilim ang ekspresyon ni Hobrost. Napagtanto niya na kung ang kanyang mga galaw sa pag-iwas ay mas mabagal kaysa sa 1/10 ng 1 segundo, malamang na mabutas siya sa dibdib. Damn bastards! Ang walang pangalan na daga ay nangangahas na maging laganap. Galit na saway ni Hobrost. Akala niya noong una ay tumaas ng husto ang kanyang lakas sa nakalipas na 20 taon. At kung lalabas siya muli, tiyak na magagawa niyang walisin ang mundo, ngunit ngayon ay tila nasugatan siya ng ganoong junior, na nagpapasaya sa kanya. Hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, ang Hobrost na ito ay nanatili sa malalalim na kabundukan at kagubatan sa mahabang panahon. At hindi niya alam na ang strategist ay hindi isang walang pangalan na daga, ngunit ngayon ang unang think tank ng chapter na sikat sa buong madilim na mundo. Ang pakikipaglaban sa gayong tao na may sobrang IQ ay hindi lahat ng bagay na maaaring matukoy sa pamamagitan ng puwersa. Depende sa utak. Ginoo. Ascetic, gusto kong malaman, bakit ang tagal mong hindi nagpakita? Habang nagsasalita ang strategist, maraming tao ang nagmadaling lumabas ng kuweba at tumayo sa likod ni Hobrost. Ang mga taong ito ay nakasuot ng pilak na damit, mukhang puno ng postmodern sci-fi. Ito ay ganap na wala sa tun sa nakapalibot na mga bundok at kagubatan.
I can tell you, this is just an ordinary cave. If this cave and other caves have if anything, it's just because may mga nakakulong dito. Pinigil ni Hobrost ang galit sa kanyang puso. Nakatitig pa rin siya sa ilang mga nakatatanda at mga master. At napagtanto na niya kung gaano nakakahiya na pilitin siyang magalit ng isang junior. Prangka siya at diretsong nagsabi ng totoo. Pero hindi ko alam kung may pagkakaiba ang katotohanan na sinabi niya sa katotohanan. Gayunpaman, dahil nasaktan mo ako, hindi kita kayang bitawan kahit anong mangyari, nakaraan. Medyo pinakalma ni Hobrost ang kanyang tono, ngunit ginawa niya ito ng kusa. Ang taong ito, na palaging magaspang, ay nagsimulang magbayad ng pansin sa kanyang pag-uugali, na nagpaisip sa mga tao kung ano ang gagawin pagkatapos makinig dito. Ipahayag ang iyong nararamdaman. Gusto kong makita si Dr. Akins, sabi ng sarhento. I lock mo rin. At makikita mo siya. Hindi na ipinakita ni Hobrost ang kanyang mapanlate na ekspresyon. Ang naunang mabangis na suntok mula sa dibisyon ng militar ay naging dahilan upang seryosohin niya ang binatang ito. Oo, kahit na nakasuot ng devil's mask ang strategist at hindi makita kung ano ang hitsura niya, ramdam ni Brost na puno ng hininga ng batang talento ang taong ito. Gayunpaman, si Hobrost ay nabuhay ng higit sa 60 taon, at ang kanyang mga mata ay medyo mabisyo pa rin. Huling nagsalita ang strategist. Senior Hobrost, maaari mo ba akong sagutin muli, kung papasa ako sa iyong level, ilang level pa ba ang kailangan kong ipasa? Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mga parangal ng hindi karaniwan, at sinabi pa ang salitang, Senior. Dati, naisip niya na hindi karapat-dapat si Hobrost na tawaging senior. Kung may nangyaring mali, dapat may halimaw, not to mention a military advisor. Gayunpaman, ang pambobola na ito ay naging komportable sa Hobrost. Actually, hindi naman masyadong mahihirapan dito. May isang matandang lalaki na medyo mas malakas sa akin. Kung matalo mo siya, wala dito. Hobrost walang pag-iingat ang sinabi niya, ngunit bago pa siya matapos magsalita, narinig niya ang isang sigaw mula kay Sus sa hindi kalayuan. Huwag mong sabihin, nagsisinungaling siya sa iyo. Ang strategist nang hindi man lang ibinaling ang kanyang mukha para tingnan si Sus, sinabi niyang walang pakialam, masyado mong minamaliit si Senior Hobrost. Sumang-ayon si Hobrost sa sarhento, kahit na siya ay sinaksak. Malamig niyang sinulyapan si Sus. Tama siya, kahit sabihin ko sa kanya, magagawa ba niyang pumasok? Oo. Kahit na ang kabanata ng tagapayo ang pag-atake ay napakaganda. At pinilit pa nito si Hobrost sa antas ng pagdanak ng dugo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng ganap na lakas ng dalawang panig, ang dibisyon ng militar ay mas mababa pa rin. Pagkatapos ng 20 taon ng patuloy na pagpapabuti, si Hobrost ay may kumpiyansa na walisin ang mundo, hindi banggitin ang pagharap sa mga tagapayo ng militar. Sa kanyang palagay, kahit na sabihin niya sa tagapayo ng militar ang lahat ng bagay sa kuweba, ayos lang, dahil hinding-hindi makakatakas ang kabilang partido mula sa sarili niyang mga kamay. Nang makitang sinabi ito ni Hobrost, nabalisa si Sus, ngunit wala siyang magagawa. Sa totoo lang, naniniwala rin siya na imposibleng talunin ng strategist si Hobrost, kung hindi, ang kuweba ay walang kahulugan na umiral mula ngayon. At paano naman sila? Itinuro ng strategist ang mga lalaking nakasuot ng postmodern na damit, mukhang sci-fi sila. Kung maaari din silang magdulot ng ilang mga banta sa iyo. Kung gayon ang huling matandang lalaki. Hindi mo na kailangang labanan siya. Malinaw na minamaliit ni Hobrost ang mga taong ito, bagamat kabilang sila sa parehong kampo sa ibabaw, ngunit ang kanilang mga salita ay labis na bastos. Ang mga nakasuot ng pilak na damit ay natatakpan ng pilak na maskara ang kanilang mga mukha, at ang tagapayo ng militar ay hindi makita ang kanilang mga ekspresyon. Siyempre, kung tama ang hula ng strategist, ang mga taong ito ay maaaring sumailalim sa ilang genetic modification, kung hindi, hindi sila sapat na sila ang hamarang sa kanila. Gayunpaman, ang psikolohikal na kalidad ng dibisyon ng militar ay medyo maganda. Matapos marinig na may isang master na mas makapangyarihan kaysa kay Hobrost. Hindi rin siya natinag pumunta siya rito, walang babalikan maliban sa sumulong, iyon ay upang sumulong. Sa sandaling naisip ito ng strategist, dahan daw ang tumaas muli ang kanyang aura, at maging ang aura ay naging mas condensed. Malamig na ngumiti si Hobrost, at dahan daw ang itinaas ang bakal sa kanyang kamay.
Bakit, gagawin mo ba ulit? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Sige. Halos 20 taon na akong hindi bumaril, at ngayon, gamitin mo ang iyong buhay para putalasin ang aking kutsilyo. Bahagyang ngumiti ang opisyal ng militar. Mr. Ascetic, nasaktan ako. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinawag na, Senyor, ang kabilang partido. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang dibisyon ng militar ay pumutok ng pauilas pasulong. Oo, ay pahilig sa unahan, hindi direkta sa harap. Direkta sa harap ng dibisyon ng militar ay si Hobrost, at ang kanyang target sa pag-atake ay hindi ang taong ito. Ngunit ang mga taong nakasuot ng pilak na damit. Bakit? Kahit si Hobrost ay medyo nalilito. Siya ang pinakamakapangyarihan, paanong ang lalaking ito na may asul na mukha at maskarang pangil ay umatake ng ibang tao? Manatili ka sa akin. Umuungal si Hobrost. Tinapakan niya ang kanyang paa at iwinagayway ang baras na bakal, at malapit na niyang basagin ang likod ng dibisyon ng militar. Gayunpaman, ang kanyang bakal na pamalo ay nakataas pa lamang. Tumigil siya bigla. Anong nangyari? Nanlaki ang mata ni Hobrost. Dahil, sa oras na ito, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahinaan, kawalan ng kapangyarihan. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay hindi lumitaw sa kanya sa loob ng maraming taon sa nakaraan. Lalo na pagkatapos ng ilang uri ng pagbabago sa katawan. Araw-araw itong nararamdaman ni Hobrost, ang kanyang sariling lakas ay patuloy na lumalaki. At ang kanyang katawan ay laging nababaon sa masaganang lakas. Ang pagpapabuti ng lakas na ito ay nagpapalakas din ng kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ano ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan? Bumaba si Hobrost at nakita ang sugat sa kanyang dibdib. Takit lang sa balat, hindi pa ba sapat na magkaroon ng kaunting pinsala? Kasabay ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, isang hindi pa nagagawang sakit ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang dibdib. Kumalat sa buong katawan. Kabanata 2552. Pag-atake ng lason. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Hobrost. Ang sakit ay masyadong marahas at masyadong biglaan. Tiraw ay dahil sa sobrang lakas ng kanyang katawan kaya hindi na niya ito mahawakan. Lumuhad ka sa isang tuhod. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Susie sa di kalayuan. Bakit ito nangyayari? Isang minuto ang nakalipas, si Hobrost ay parang isang King Kong na kayang walisin ang mundo, paano siya naging mahina ngayon? Si Susie ay likas na gustong tumakbo para tingnan. Ngunit bago niya maigalaw ang kanyang mga yapek, nakita niya ang mukha ni Hobrost na biglang namula, at pagkatapos ay iniluwa niya ang isang puno ng dugo. Diretso akong samuka ng dugo. Sa oras na ito, ang tagapayo ng militar ay walang pakialam sa kanya, at siya ay pinatay na kasama ng mga taong iyon sa mga damit na pilak. Pinagmasdan ni Hobrost ang mga sundalong mabangis na nakikipaglaban, ngunit hindi siya nakakatulong. Tiningnan niya ang dugong iniluwa niya, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala noong una, at pagkatapos ang di paniniwalang ekspresyon na ito ay napalitan ng galit. Pula at itim pala ang dugong isinuka niya. Ang normal na dugo ay tiyak na hindi ganito ang kulay. Nakita ni Major Sus ang sitwasyong ito mula sa malayo, at likas siyang sumigaw. Lason. Hobrost, nalason ka. Nalason. Pagkatapos marinig ito, lahat ay nakaramdam ng sama ng loob bigla. Natigilan din sandali ang mga nakasuot ng silver na damit, at likas na tumingin sa kinaroroonan ni Hobrost. Sa oras na ito, ang tagapayo ng militar ay walang anumang pagpos. Ang kanyang tang knife ay gumuhit ng isang after image sa hangin. At pagkatapos ay tumpak na sinaksak ito sa eye socket ng isang lalaking nakapilak. Bagamat ang lalaking ito na nakapilak ay nagsusuot ng maskara sa kanyang mukha. Ang maskara na ito ay hindi masusugatan. Napakatalim ng tangkutsilyo ng strategist, ang gayong saksak ay direktang puputulan ang buhay ng kalaban. Pagkatapos, ang mahabang kutsilyo ng militar na tagapayo ay naglaslas muli. Napinutol sa kalahati ang maskara ng isang lalaki. Nagkaroon din ng pahilig na hiwa ng dugo sa mukha ng recruiter, na mukhang nakakabigla. Ang madugong butas na ito ay patuloy na nagsabog ng dugo, at ang kanyang katawan ay nahulog ng husto, imposibleng mabuhay pa siya. Tinamantala ang puwang sa kanilang pagkatulala, agad na pinatay ng strategist ang dalawang tao. Sa totoo lang, hindi mahina ang mga taong ito na nakasuot ng silver na damit.
At kahit lahat ay kayang pantayan ang mga bantay ng mga pangunahing puwersa sa madilim na mundo. Bilang karagdagan, ang kanilang mga damit na pilak ay mayroon ding ilang kakayahan upang harangan ang mga pag-atake, kaya ang dibisyon ng militar ay hindi makinis. Ilang lalaking nakasuot ng pilak ang tumakbo palabas ng yungib. Bagamat 2 ang napatay ng tagapayo ng militar, 8 na lang ang natitira sa isang magaspang na bilang. Ang isang militar na tagapayo ay isang tao din. At ang kanyang pisikal na lakas ay limitado rin. Kahit na makatawid ang strategist sa pass na nabuo ng 8 taong ito. Paano ipapasa ang huling pass? Gaano kalakas ang taong iyon na nagpatawag sa kanya ng mayabang na si Hobros na isang master? Sa makatuwid, pagkatapos na agad na patayin ang 2 tao, hindi na muling nagsimula ang strategist. Kailangan niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para mabawi ang kanyang tibay. Ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ng strategist ay wala sa rurok. Paano niya malalampasan ang lahat ng antas? Ano pa, kahit makapasa siya sa Supermaster na iyon, sino ang makakasiguro na wala ng ibang hole card sa kwebang ito? Damn it, nakakalason talaga. Naramdaman ni Hobros ang sakit na kumakalat sa kanyang buong katawan, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko na rin mahawakan ang bakal. Sorry, ito yung chapter ko na gumagamit ng lason minsan. Ang strategist ay umiling at tila medyo humihingi ng tawad. Nagmamadali ako, paumanhin muli. No way. The strategist has always I don't like those guys who use poison, but this time, he has to do it. Otherwise, with his current ability, mahirap na makapasa sa Hobros level. Medyo humihingi din siya ng paumanhin sa kanyang puso, tila nawalan siya ng swerte. Ikaw na hamak at tusong bastard. Dapat kang pumunta sa impyerno, dapat kang pahirapan ng kamatayan. Huling nagmura si Hobros, puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Malinaw. Ang mga aksyon ng strategist ay lubos na nagalit sa kanya, 20 taon na siyang nanirahan sa tigang na bundok. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon sa unang labanan ng Kabanata P. Pagkatapos niyang umalis sa bundok. Kalungkutan. Para sa isang master na sikat na sa mahabang panahon, nakakahiyang matalo sa ganitong paraan. Dahil siguro sa pagkalason, o dahil sa galit niya, mabilis na kumupas ang namumula ng mukha ni Hobros. Mabilis itong namutla na parang papel. Sorry, pero huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Ipinaliwanag ng strategist. Ito ay isang bagong uri ng tambalang lason. Bagamat magkakaroon ito ng ilang physiological na epekto sa iyo. Ito ay mas mahalaga. Tina-target nito ang iyong nervous system, na nagpapalakas lamang ng iyong perception. Pinapalakas ang pangunawa. Bahagyang napanatag si Hobros nang marinig na hindi siya mamamatay, ngunit naroon pa rin ang hindi mapigil ang galit sa kanyang mga mata. Ano ito? Ibig sabihin, ang iyong orihinal na index ng sakit ay 1, ngunit ang index ng sakit na nakikita mo ngayon ay katumbas ng 10, na nagpapalaki ng iyong pangunawa sa sakit ng 10 beses, sabi ng strategist. Hindi ba ako malalason? Huling nabuhayan ng loob si Hobros nang marinig niya na pinapalakas lang nito ang pain perception. Ang matandang ito na tumatawag sa kanyang sarili na isang ascetic monk ay nag-aalala pa rin sa kanyang sariling buhay. Ngayon, sarili na lang niyang buhay ang gusto niyang iligtas. Kung ang kuweba sa likod niya ay babasagin ng Panginoon ng militar, siya ay lubos na nagmamalasakit. Hindi masyado. Hindi maiwasan ni Hobros na sisihin ang sarili sa pagiging pabaya. Hindi niya akalain na ang lalaking ito na nakasuot ng asul na mukha na fang mask ay talagang lason ang talim ng kanyang talam. Sa kanyang opinyon, ito ay simpleng pagtaob sa kanal. Siyempre hindi ka malalason. Hindi na kamamatay ang ganitong bagay. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang strategist, gayunpaman, ang pag-unlad na naranasan mo sa nakalipas na 20 taon ay maaaring unti-unting lumitaw, Paurong. Kapag nagsasalita ang tagapayo, walang gumawa ng anuman, at ang mga lalaking nakasuot ng pilak ay nakikinig ng tahimik. Nais din nilang malaman ang higit pa, sa takot na sila ay lason din ng tagapayo. This guy wearing a devil mask looks full of unpredictable feelings, no one knows what his next move is. Kaya, ang open field sa harap ng kuweba ay puno ng hindi mahuhulaan na damdamin. Nagpapakita ito ng hindi maintindihang larawan ng kapayapaan. Kahit si Major Sus ay hindi man lang naisip ang magpatuloy. Gustong malaman ng lahat kung ano ang sinasabi ng bagong uri ng commander ng militar. Ano ba naman ang tambalang lason?
Mayroong kahit isang lason na maaaring palakasin ang pangunawa ng sakit. Masyado nang makapangyarihan ang bagay na ito. Ano? Magkakaroon ba ng regression sa lakas? Narinig ito ni Hobrost. At ang pag-asa na ngayon lang ay sumikat sa kanyang mga mata ay humupa na parang tubig, at napalitan ng isang piraso ng patay na abo. Alam mo, ang dahilan kung bakit siya ay handa na manirahan sa malalim na bundok at lumang gubat. Ang pananatili dito sa loob ng 20 taon ay upang magdala ng pagpapabuti sa lakas. Kung hindi mo mapapabuti ang ang lakas at maging sanhi ng mga pag-urong, ano pa ang silbi ng iyong 20 taong pagsusumikap? Naging biro na. Ang Hobrost na ito ay handa na ring walisin ang madilim na mundo ng kanluran pagkatapos lumabas sa mga bundok, at buhayin ang kanyang reputasyon bilang isang marahas na asetiko. Kalokohan ang sinasabi niya, kalokohan siguro siya. Tigaw ni Sus mula sa malayo. Malinaw, ang mga salita ng tagapayo ng militar ay nakaantig sa isang punto ng sakit sa kaibuturan ng kanyang puso, na naging dahilan upang hindi siya kumalma. Sa totoo lang. Totoo ito, tinabi ng strategist sa mahinahong boses. Ang tambalang laso na ito ay espesyal na ginawa ko para sa mga patay na sundalo na gumamit ng genetic na gamot sa templo ng kamatayan. Ang ilang mga hindi tiyak na sitwasyon ay nangyayari sa panahon ng transcription ng gene. Ang dahilan kung bakit ginamit ng sarhento ng militar ang salitang, hindi tiyak na sitwasyon, upang ilarawan ito ay dahil hindi siya sigurado kung ano ang dapat na tiyak na termino. Ano ito? Minsan ay sumama siya sa bikang at gumastos ng malaking pera para makakuha ng isang kumpanyang nangunguna sa larangan ng life sciences, bagay. Maaaring gamitin ng Temple of Death ang tinatawag na gene potion upang mapabuti ang pagiging epektibo ng labanan ng mga nasasakupan nito. Kaya ang strategist ay dapat gumawa ng mga espesyal na hakbang upang sirain ang tinatawag na pagpapabuti. Sa mundong ito, laging mas madaling sirain kaysa magtayo. At ang kumpanyang ito ay may napakalalim na pundasyon sa genetic research. Sa makatuwid, pagkatapos ng 2 buwan ng malakas na relasyon sa publiko, ang ganitong uri ng compound poisons ay nabuo na. Siyempre, mas madali para sa mga gustong gumamit ng lason na sakta ng mga templong ito ng kamatayan. Walang problema kahit na gumamit ng Dean Venom o Periquat Q. Gayunpaman, ang strategist ay kailangang matarget pagkasira ng mga teknikal na paraan ng templo ng kamatayan. Sa oras na iyon, mayroon pa ring mga tao sa kumpanya na hindi nauunawaan ang pagsasanay ng dibisyon ng militar. Ngunit pagkatapos ng matagumpay na pag-unlad, nalaman nila na sa proseso ng pag-aaral kung paano sirain ang transcription ng gene. Ang kanilang umiiral na mga teknikal na paraan ay higit na napabuti, maraming mahihirap na problema ang may mga bagong ideya at tagumpay. Ang mga salita ng tagapayo ay yumantig sa puso ng maraming tao. Sa sandaling ito, ang mga lalaking iyon na nakasuot ng silver na damit ay likas na tumingin sa dulo ng kutsilyong tang ng tagapayo, at hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Mula sa pagiging matipid hanggang sa pagiging maluho ay madali. Mula sa pagiging maluho hanggang sa pagiging matipid ay mahirap. Pagkatapos magkaroon ng isang malakas na kapangyarihan. Kung isang araw ay mawala ang kapangyarihang ito, kung gayon para sa mga taong ito na maaaring tumayo sa tuktok, ito ay mas mahirap kaysa sa mas mahirap mamatay. Tandang padamdam. At ngayon, ang Hobrost na ito ang pangunahing halimbawa. Sa ganoong lason, hindi na lang niya kayang walisin ang mundo, hindi na niya maabot ang taas na dati niyang taglay. Puno ng galit at ayaw ang puso niya. Sa isang malakas na dagandong, itinaas ni Hobrost ang bakal, ginamit ang lahat ng kanyang lakas, at sumugod patungo sa tagapayo ng militar. I'm sorry, sabi ko, hindi ka mamamatay, kaya hindi mo kailangang ma-excite. Ang strategist ay nakatayo doon, hindi gumagalaw o umiiwas. Ito ang unang aplikasyon ng tambalang ito na kabanata sa aktwal na labanan, ngunit ang strategist ay lubos na kumpiyansa. Sa madaling salita, ang laso na ito ay nakatuon lamang sa mga nabago ng templo ng kamatayan. At sa mga hindi pa nagamit ng mga genetic na pamamaraan sa kanilang sarili, walang panganib kung sila ay nalason, sa karamihan ito ay napakasakit sa pakiramdam. Tandang padamdam. Ang paggamit ng laso na ito ng strategist sa Hobrost ay isa ring uri ng tukso.
Sa pagkakataong ito, talagang tiyak na ang Panginoong ito na nawala sa loob ng 20 taon ay ganap na hindi mapaghihiwalay sa templo ng kamatayan. Kabanata 2553. Lutang ka sa hangin. Napatingin ng strategist kay Hobros na nagmamadaling lumapit sa kanya. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ni hindi niya ginalaw ang kanyang mga yabag. Matapos malason, ang marahas na asetiko na ito ay hindi na marahas, ang kanyang mga hakbang ay walang kabuluhan, at wala siyang pakiramdam na nagmamadali noon. Sure enough, bago pa siya nakakalahati, bigla siyang bumagsak sa lupa. Dahil may nakausling bato sa mismong tapat ng pagkahulog, natamaan lang ito ng ulo ni Hopfrost, at nabali ang kanyang ulo. Bahagyang sinabi ng strategist. Tulad ng sinabi ko noon, sa katunayan, hanggat nakahanap ka ng lugar na mapagpahingahan, maaaring mas mabuti ka. Huwag kang magalit, kakalat ang sakit sa emosyon mo. Nahihilo si Hobros matapos ihagis. At magagalit na sana nang kumalat ang hindi maipaliwanag na matinding sakit mula sa sugat sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang buong katawan. Nakaramdam siya ng marahas na pulikat sa lupa. At halos pumikit siya. Tinulyapan ng sarhento si Sus, pagkatapos ay itinuro si Hobros. Halika at dalhin siya. Medyo napahiya si Sus, at umungol. Ikaw bakit mo ako inutusan? Kung gayon, maaari siyang mamatay. Bahagyang sinabi ng opisyal ng militar. Madali ko na siyang patayin ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga yapot ng sundalo ay humakbang pasulong, at ang itim na damit ay naglabas na ng after image. Huwag. Si Sus at ang 8 lalaking nakapilak ay sabay-sabay na umungal. Gayunpaman, ang bilis ng pagsabog ng dibisyon ng militar sa sandaling ito ay napakabilis na halos hindi ito nakikita ng mata. Imposibleng malinaw na makuha ang kanyang mga galaw. Bang! Sa mahinang tunog, sinipa ng sarhento ang tadyang sa tagiliran ni Hobros. Masyadong mabigat ang oras na ito. Ang nababalutan ng dugo na si Hobros ay napaikot ang kanyang mga mata sa sakit. Ngunit sa oras na ito siya ay nasipa sa kanyang sentido, sumisigaw sa hangin, at ang kanyang katawan ay lumipad patungo kay Su na parang isang kanyan. Sa direksyon ni S. Bastos. Napagalitan si Sus, at kailangang iunat ang kanyang mga kamay para kunin si Hobros. Gayunpaman, sa susunod na segundo ay nalaman niya na ito ay na-upload mula sa katawan ni Hobros. Nagkaroon ng hindi mapaglabanan na puwersa. Ang puwersang ito ay napakabangis at napakalakas na hindi niya kayang iisin. Talagang nabasag siya at lumipad palabas. Lumuwa na naman siya ng subo ng dugo. Ang sipa ng sarhento ay tiyak na magdudulot ng matinding pinsala kay Hobros na nalason. At ang Sus ay mababawasan din ng malaki sa pagiging epektibo ng labanan. Matapos si Payne si Hobros, ang mga daliri ng dibisyon ng militar ay bahagyang nasa lupa. Ang kanyang katawan ay lumipad ng patiwarik, at ibinaba niya ang kanyang mahabang kutsilyo. Pinalot na ng mabangis na mamamatay tao na aura ang pinakamalapit na lalaking nakasuot ng pilak. Sa harap ng mabangis na ultimong hakbang ng strategist, ang lalaking nakadamit pilak na ito ay walang intensyon na lumaban, at walang espiritu ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang paglalarawan ng strategist ng tambalang lason ay nagbigay sa kanila ng matinding takot. Walang gustong malason. At walang gustong makakita ng hindi maibabalik na pagbabalik sa kanilang lakas. Bilang karagdagan, ang pag-urong na ito ay direkta sa genetic na antas. At ang teknolohikal na nilalaman ay masyadong mataas. Ito ay magiging isang katanungan kung ang parehong genetic na pamamaraan ay maaaring gamitin upang ayusin ito. Ngunit ang totoo, kung haharapin niya ang tagapayo, maaaring may lakas pa siyang lumaban, ngunit kung siya ay makatakas, ilalantad niya sa tagapayo ang lahat ng walang laman na pintuan sa likod niya. Gaya ng inaasahan, ang kutsilyo ng military advisor ay tumama sa likod ng kanyang ulo. Bagamat ang taong ito ay nakasuot ng headgear. Ang headgear ay mas mahusay kaysa sa maskara. At makatiis sa pag-atake ng matatalim na armas. Ngunit gaano kalakas ang dibisyon ng militar. Hindi man niya masira ang depensa ng kanyang damit, maaari pa rin siyang magdusa ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Naramdaman ng lalaking nakapilak na parang tinamaan ng bakal ang likod ng ulo niya, biglang sumakit ang ulo niya, at madilim ang langit. Kung makapagsiti sa ulo, makikita mo na ang bungo ng lalaking nakapilak na nakadamit ay halatang basag ang tahi. Hindi na siya nakagalaw, at bumagsak sa lupa. At ang dibisyon ng militar ay tumalon ng mataas, at pagkatapos ay nahulog ng husto.
Tumama ang tuhod niya sa likod ng ulo ng lalaki. Bang! Isang mayanhing tunog. Ito ang huling tunog na narinig nitong lalaking nakapilak sa mundong ito. Ito ang tunog ng kanyang utak na sinasabog. Pagkatapos patayin ang isang ito, mayroon pa ring 7 lalaki sa pilak. Hanggat ang 7 taong ito ay mapupuksa lahat, tanging ang huling super eksperto ang natitira. Ang strategist ay palapit ng palapit sa pag-asa. Kahit na ang daan na ito ay napakahirap, bagamat ang hinaharap ay puno ng hindi alam, ang strategist ay hindi gustong sumuko, at hindi siya maaaring sumuko. Ang pagtitiyaga hanggang wakas ay tagumpay. Matapos basagin ang ulo ng lalaki sa pilak. Ang tagapayo ng militar ay hindi umimik, isang hinagis, at ang mahabang kutsilyo ay gumuhit ng isang mabangis na liwanag ng espada, at binalot ang ibang tao. Ang taong iyon ay likas na gustong tumakbo. Ngunit nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang kasama, alam niyang mas malala pa ang pagtalikod at pagtakbo, kaya't maitaas na lamang niya ang kanyang espada para harapin ang kalaban. Ang kutsilyo ng strategist ay naglalaman ng napakalakas na mamamatay tao na aura. At direktang nilaslas niya ang maikling kutsilyo ng lalaking may kulay pilak mula sa kanyang kamay. Nilalaslas pa nito ng laslas ang daliri ng kalaban. Dahil sa protection ng silver gloves, bagamat hindi mapuputol ang mga daliri ng kalaban, ang pag-atake ng level na ito ay nawalan din ng malay ang buong kamay niya. Itinaas muli ng strategist ang kanyang espada. Ang lalaking nakapilak na nawalan ng sandata ay may taas lamang ang kaliwang kamay para lumaban. Kahit na alam niya kung ano ang kahihinatnan ng paglaban na ito. Ang kutsilyong tang ng strategist ay nilaslas ng pilak ang braso ng lalaki. Kung hindi ito tatanggihan ng lalaking nakasuot ng silver na damit, puputulin ng duo na si Tang Dao ng military advisor ang kanyang maskara at hahatiin ang kanyang mukha sa kalahati. Dahil sa kutsilyo ng sarhento, nawala ng malay ang lalaking ito sa pananakit ng kaliwang braso. Sa sumunod na segundo, walang pag-aalinlangan na nakataas ang mga tuhod ng military advisor, nakaharap sa dibdib ng lalaking nakapilak. Kung ito ay mahawakin. Sa lakas ng buong lakas ng dibisyon ng militar. Kung gayon ang lukab ng dibdib ng tao ay malubha, at ang sternum ay tiyak na masisira ng maraming beses, at siya ay magdudulot ng malubhang pinsala kahit na hindi siya mamatay. Sa sitwasyong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-back up. Kung gusto mong lumaban ng husto, itataya mo ang iyong buhay. Ang strategist ay hindi makalaban sa taong ito, dahil sa oras na ito ay may isa pang lalaking nakapilak na sumalakay mula sa gilid at marahas na hinampas ang strategist. Sa mga natitirang lalaking nakasuot ng pilak, may mga taong mahiyain bago sila lumaban, at mayroon ding mga taong may lakas ng loob na lumaban sa mga tagapayo ng militar. Bang! Dahil huli na para magdepensa sa gilid, naramdaman ng strategist ang isang malaking puwersang pag-atake, at pagkatapos ay nabasag at lumipad palabas. Dati, siya ang pangunahing atake. At ang mga lalaking nakasuot ng pilak na damit ay nagmamalasakit lamang sa pagtatanggol. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natanto ng dibisyon ng militar na ang mga lalaking ito na nakasuot ng kulay pilak ay hindi gaanong kaina. Sa kabaligtaran, ang kanilang pisikal na fitness at lakas ay baluktot. Ang dibisyon ng militar ay direktang natamba sa 100 metro at gumulong sa lupa ng ilang beses bago huminto. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigla sa kanyang mga laman loob. Isang malakas na malansang tamis ang sumugod sa aking lalamunan. Ito ang ritmo ng pagsusuka ng dugo. Hindi ko akalain na sobrang lakas pala ng lalaking naka-silver na biglang umatake. Ang lakas ng pag-atake ngayon lang ay nabaliw. Sa sandaling nagngangalit ang strategist ng kanyang mga ngipin, pilit niyang pinigilan ang pakiramdam ng pagsusuka ng dugo. Nakapatong ang palad niya sa lupa, at umangat ang katawan niya. At ang lugar na kakakuha niya lang ng litrato ay nag-iwan ng malalim na palm print. Ang kakilakilabot na kasanayan ng dibisyon ng militar ay kitang-kita mula rito. Gayunpaman, marahil sa sobrang lakas, hindi na kontrol ng strategist ang hubog ng kanyang katawan sa pagkakataong ito. Kung ang iyong paningin ay sapat na malakas, makikita mo na ang katawan ng Military Division ay nanginginig ng bahagya sa sandaling ito. Damn it! Sa sandaling ito ng panginginig, ang puso ng sundalo ay biglang nanlamig, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong ng husto. Dahil, nagkaroon na ng matinding pananakit mula sa kanyang lumbar spine, at pagkatapos ay mabilis na kumalat sa buong katawan. May sakit na naman ako.
Dahil sa sakit, halos hindi makatayo ang military advisor. Yung kilig kanina lang, kontrolado na niya yung reaksyon na dulot ng sakit to the minimum range. Ang sakit ay hindi nangyayari ng mas maaga kaysa sa huli, ngunit nangyayari ito sa oras na ito. Ang sakit na ito ay halatang hindi natatapos sa mahabang panahon. Huwag, huwag, huwag. Ang sarhento ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumisigaw sa kanyang puso. Gayunpaman, ang sakit ay hindi nakinig sa kanyang sigaw, at isa pang alon ng matinding sakit ang tumama. Kaya ang manginig muli ang kanyang katawan. At ang mga natitirang lalaking nakasuot ng silver na damit ay sumugod na sa kanya. Alam ng strategist na sa oras na ito, hindi na siya maaaring manatili, at anumang pag-aalinlangan ay haantong sa isang mortal na wakas. Maliban sa lalaking nakapilak na nilasla sa braso ng military advisor, mayroon pa ring 6 na tao na nananatili pa rin ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nangyari na ang sakit ng strategist, paano lalaban ang isa sa 6? Itinaas niya ang kanyang tangdaw, ginamit ang lahat ng kanyang lakas, at naglaslas. Sa sandaling ito, wala nang anumang pagkaantala. Dapat lutisin ng strategist ang labanan sa lalong madaling panahon. Tanging, sa sandaling ito, nagkaroon ng panandaliang pagkaantala sa anino ng kutsilyo ng strategist. Nang makita ng lalaking nakapilak na nakadamit sa kabilang banda ang strategist na may hawak ng kutsilyo, nakaramdam siya ng kaunting kaba. Kung tutuusin, nakita na nila kung gaano kalakas ang strategist noon. Wala sa labanan. Sa oras na ito, walang paraan upang itago, ang pangharap na lalaking nakadamit na pilak ay maaari lamang lumaban. Gayunpaman, hindi ko alam kung ito ay isang ilusyon, nalaman niyang ang anino ng kutsilyo ng strategist ay tila huminto sa hangin. Matapos huminto saglit, muling lumitaw ang anino ng espada, na para bang nawala ang dati nitong lakas at bilis. Pinutol ni tangdaw ng strategist ang lalaki sa pilak ng walang anumang aksidente. Sa sandaling ito, ang nerbiyos ng lalaking nakapilak ay agad na tensyonado. Akala niya ay sasalubungin siya ng hindi matiis na sakit. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, nagulat siya nang makitang hindi gaanong matindi ang sakit na dulot ng kutsilyong ito kaysa sa inaakala niya. Kahit na, karamihan sa sakit ay inalis. Medyo naguguluhan pa ang lalaking naka-silver. Bakit biglang naging mahina ang pag-atake ng military advisor? Sa sumunod na segundo, bumangga ang kanyang kamao sa balikat ng dibisyon ng militar. Ang figure ng strategist ay likas na umatras ng ilang hakbang. Nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake, hindi niya mapigilan ang sakit ngayon. Ang lakas talaga ng lalaking ito sa pilak, at napakasakit ng balikat ng military division. Hindi ko alam kung may bali sa buto. Gayunpaman, kumpara sa ganitong uri ng sakit, ang malalim na sakit sa katawan ay maraming beses na mas malakas. Isa pang alon ng sakit ang nagmula sa tiyan, at sa wakas ay hindi na ito nakontrol ng strategist at napayuko. Tinakpan niya ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay at hinawakan ang kutsilyo ng tang gamit ang kabilang kamay. Ang dulo ng kutsilyong tang ay nakaturo pababa at tumutusok sa lupa na parang saklay. Halos hindi ito mahawakan. Sa pagkakataong ito ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa huling pagkakataon, kaya halos hindi na ito kayang suportahan ng dibisyon ng militar. Gayunpaman, ang mga lalaking iyon na nakasuot ng pilak na damit ay hindi magbibigay ng panahon sa dibisyon ng militar para magpagaling. 6 na tao ang sumugod, at ang sumugod sa unahan ay naglaslas na ng punyal patungo sa leeg ng sarhento. Sa oras na ito, ang dibisyon ng militar ay pinahirapan ng sakit at malapit nang mawalan ng malay, ngunit isang pakiramdam ng panganib ay biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matalim niyang itinaas ang kanyang ulo at likas na samandal, kaya hindi dumampi ang punyal sa leeg ng sarhento, bagkus ay pinutol ang maskara ng sarhento ng mabangis. Ang maskara ng sarhento ay naputol sa kalahati at nahulog sa lupa. Isa pang lalaking nakapilak ang sumugod at sinipa sa dibdib ang military advisor. Sa sandaling ito, ang strategist ay ganap na walang kapangyarihan upang pigilan ito. Nabasag din ang kanyang itim na damit sa gulat, at natangay ng hangin. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali, lumilipad pabalik sa malayo. Nang walang mga pagpigil ng mga maskara at itim na damit, ipinakita ng strategist ang kanyang magandang mukha, at ang kanyang mahabang asul na seda ay lumipad sa hangin. Kabanata 2554. Siya. Mamamatay ka na ba?
Sa sandaling ito, lumilipad pa rin ang mga tao ng patiwarik sa himpapawid, at ang kaisipang ito ay sumagi sa isipan ng dibisyon ng militar. Nabigo ka ba sa wakas na iligtas ang iyong sarili? Kung mamamatay ako ng ganito, marami talaga akong pinagsisisihan. Ang strategist ay lumilipad sa hangin, naglalabas ng isang subo ng dugo nang hindi mapigilan. At ang dugo ay nagkalat sa hangin. Alam ng strategist na kahit na huminto ang kaaway sa pag-atake ngayon, hindi niya ito masusuportahan ng matagal. Ipikit mo ang iyong mga mata. Kunin ang iyong kapalaran. Kinulo ng hangin ang mahabang buhok ng sarhento. Tumagi sa isipan ng opisyal ng militar ang imahe ng isang tao. Tsurugi, salamat sa pagtatagpo na ito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Tsurugi, halatang may bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Magkita-kita tayo sa susunod na buhay, sana'y nariyan ako pagdating ng panahon, kaya kitang harapin. Nang hindi nagsusuot ng maskara, at hayaan mong maalala mo ako. Ang ganitong uri ng paglipad ay isang distansya pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng mga kaisipang ito ay nag-flash sa aking isipan na parang isang iglap, ang dibisyon ng militar ay malapit ng lumapag. Huli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, bahagyang kumunat ang noo. Hindi, sa oras na ito, dapat itong tawaging, siya. Ang mahabang asul na sutla, ang maaliwalas na balat, at ang maislan na mga katangian ng mukha ay malinaw na hindi dapat taglayin ng isang lalaki. Kahit nabasag-basag ang itim na damit ng military counselor, nakasuot siya ng pampites, nakitang-kita ang kanyang balingkinitang figure. Oo, walang duda na babae ang tagapayo. Ang katotohanan ito ay higit na lumampas sa inaasahan ng mga lalaking nakasuot ng pilak na damit sa kabilang panig. Maging si Major Sus, na nabasag sa lupa, ay nabigla nang makita ang eksenang ito. Babae pala talaga ang sikat na military advisor sa madilim na mundo ng kanluran. Nang mabasag ang kanyang maskara, ipinakita niya ang napakagandang mukha. No wonder palagi siyang nakasuot ng malapad na itim na damit. Ito ay lumiliko na siya ay may napakagandang figure sa ilalim ng itim na damit. Tapos na ang lahat, Sargento. Sabi ni Sus habang inaangat ang katawan, tumutulo pa rin ang dugo sa gilid ng bibig niya. Malinaw, ang naunang impact ay malubhang nasugatan ang kanyang dibdib. Sa oras na ito, ang parebola ng dibisyon ng militar na lumilipad pabalik ay umabot na sa dulo. Nang akala niya ay mahuhulog na siya sa lupa, isang pares ng malalaking kamay ang biglang umunat mula sa likuran, mahigpit siyang sinalo, at niyakap siya ng mahigpit. Medyo nagulat ang military advisor. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mukha na sumagi sa isip niya kanina. Napakaganda na narito ka, ito ay isang kaisipan mula sa kabanata ng tagapayo ng militar. Gayunpaman, bakit ka naririto? Ito ang pangalawang pag-iisip ng kabanata ng dibisyon ng militar. Napakadelikado dito, hindi ka na dapat pumunta. Tiningnan ni Tsurugi ang pamilyar na mukha sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay napakakomplikado, at may pagkabalisa sa kanyang mga mata. Naisip ko na sana. Oo, dapat talaga naisip niya ito. Ang mga kilay ng sarhento ay hugis espada, na nagbibigay sa kanyang maselang mukha ng hangin ng kabayanihan na bihirang makita sa mga babae. Nakita mo na ako, sabi ng sarhento. Oo, noong huli kitang nakita, hindi ganoon kalaki ang mata mo. Nakangiting sabi ni Tsurugi, ngunit biglang sumakit ang kanyang ilong at nabasa ang gilid ng kanyang mga mata. Tumatawa ba ito o umiiyak? I have to do some disguise anyway, paano kung makilala mo talaga ako? Natawa din ang strategist. May naramdamang kasiyahan sa ngiti na ito. Nandito ka na, ang sarap talagang makita ka bago ka mamatay, di ba? Gayunpaman, ang ngiti na ito ay hindi nagtagal, ang mga kilay ng dibisyon ng militar ay mabangis na kumunat, at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang maisla na mukha. Tinakpan niya ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay at hinawakan ang braso ni Tsurugi gamit ang kabilang kamay. Tsurugi, ilayo mo ako. Alisin mo ako dito. Umaagos na ang mga luha sa mukha ni Tsurugi. Iniwasan niya ang gumagalaw na mga mata ng tagapayo ng militar at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakarating na ako dito, hindi ako makaalis. Ibalik mo ako sa China. Malakas na hinawakan ng sarhento ang braso ni Tsurugi. Ngunit ang sakit ay tumama muli sa susunod na segundo, na naging dahilan upang hindi siya mahawakan ng mahigpit ng kamay nito.
Kuro, magtiwala ka sa akin, ang aking pinakamahusay na kasosyo. Niyakap ni Surui ang balikat ng tagapayo at tinitigan ang kanyang mga mata. Magtiwala ka sa akin, tiyak na mapapagaling kita. Nang sabihin niyon, hindi niya binigyan ng pagkakataon ang tagapayo na magsalita, ngunit sumigaw. John Z, ipinasa sa iyo ang tagapayo, alagaan mo siya. Tumanggaw si Junko. Sa akin dito, walang makakasakit sa tagapayo. Nilinggan ni Surui ang kanyang mukha at seryosong sinabi sa tagapayo. Kailangan mong magtiwala sa akin, tulad ng dati. Tulad ng dati. Laging magtiwala sa akin. Pagkatabi tayong nag-aaway, this time, panoorin mo akong lumaban, mananalo ako para sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Surui at lumingon sa mga lalaking nakasuot ng silver na damit. Ang tagapayo ng militar ay tumingin sa kanyang likod, tulad ng dati, na may pakiramdam ng kapayapaan ng isip. Alam mo, palagi kitang tinuring na kapatid. Lumingon si Surui at sinabing, ngunit nagsinungaling ka sa akin sa loob ng ilang taon, at sa lahat. Nang marinig ng tagapayo ng militar ang mga salita, ngumiti siya ng may alam. Kaya lang nakakainis ang paraan ng pagngiti niya habang tinitiis ang sakit, pati si Junko ay naantig, at namumula ang mga mata. Mag-ingat ka. Isang mahirap na pangungusap ang sinabi ng strategist sa likod ni Surui. Narinig ni Surui ang kanyang boses at tumalikod na may ngiti. Tingnan kung paano ko sila papatayin. Tingnan kung paano ko mapapanalo ang tagumpay na ito para sa iyo. Ito ay isang labanan na hindi maaaring mawala. Hindi kayang matalo ni Surui. Maaaring sumuko ang strategist, ngunit hindi niya magagawa. Talagang hindi niya kayang panoorin ang kanyang matalik na kaibigan na tuluyang mawala sa mundong ito. Kahit na isakripisyo niya ang kanyang buhay, ililigtas ni Surui ang dibisyon ng militar. Kaya naman, nang ibinoling ni Surui ang kanyang mukha, nawala lahat ng kanyang ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mabangis. Sino ang nasugatan ng tagapayo ng militar ngayon? Tanong ni Surui sa mahinang boses. Nang tanungin niya ang pangungusap na ito. Mabilis na tumaas ang momentum ng kanyang katawan. Kahit nasa layo na higit sa 10 metro. Ang mga lalaking nakasuot ng pilak sa kabilang banda ay nararamdaman ang hindi mapigil ang aura ni Surui. Parang dumiretso sa langit. Napaharap sa tanong ni Surui, walang sumagot. Okay, pareho lang naman kung sumagot ka o hindi, dahil mamamatay kayong lahat. Dahan-dahang naglakad si Surui, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting namumuo. Naramdaman ng mga taong nakapilak na iyon na ang titig ni Surui ay nagdulot ng sakit sa kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Surui ang pagpatay sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ang strategist na binubugbog ng ganito, hindi na siya makapaghintay na durugin ang mga taong ito. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Isang mahinang dagandong ang pinakawala ni Surui, at ang kanyang anyo ay biglang naging after image. Sa layo na halos 10 metro, halos naroon na siya sa isang kisap mata, at pagkatapos ay humampas sa isang sa braso ng lalaking nakapilak. Ang lalaking nakapilak ay ang taong sumipa sa dibisyon ng militar noon. Wala man lang siyang oras upang makita ng malinaw ang mga galaw ni Surui. At naramdaman niyang para siyang tinamaan ng malaking bato sa kanyang dibdib, hindi niya napigilan ang katawan niya at lumipad patalikod. Si Surui ay lumilipad kasama niya, at sa panahon ng paglipad, isa pang suntok ang tumama sa lalaking nakapilak sa leeg. Kahit na protektado ang leeg ng taong ito, gaano kalakas si Surui. Kung ang lahat ng mga puwersang ito ay eye-condensed, hindi magiging problema na patayin ang dinosaur sa isang suntok. Ang mga damit na pilak hindi niya napigilan ang kapangyarihan ni Surui. Direktang bali ang leeg ng lalaking naka-silver. Habang nasa himpapawid pa rin si Surui, bigla niyang itinaas ang kanyang paa nang walang anumang tulong, at ang patay na lalaking nakapilak ay sinipa at nahulog sa kuweba. Tinasadya ito ni Surui, para lang maging provocative. Pagkalapag ng kanyang mga paa, agad niyang itinuro ang kuweba at sumigaw. Ang mga tao sa loob, umalis kayo rito. Dahil sa napakalaking momentum, ang dagandong ay parang tinamaan ng kulog sa mga tainga ng mga nakasuot ng pilak na damit sabog. Excited silang lahat together. Ngunit sa susunod na segundo, gumalaw muli ang figure ni Surui. Isang lalaking nakasuot ng silver na damit 3 metro sa likuran niya ang inatake muli. Sa pagkakataong ito, mas simple at bastos si Surui.
Pagkatapos ng isang instant na paglapit, ang four-edged army thorn ay naging isang mabangis na itim na ilaw at direktang tumusok sa maskara ng kalaban. Ang lalaking nakapilak ay napigilan ng malakas na momentum ni Tsurugi at gustong itaas ang kanyang kamay para harangin, ngunit ang kanyang mga galaw ay mas mabagal pa rin. Ang walang talo na mga tinik ng four-edged army ay tumusok sa kanyang maskara ng walang hadlang at direktang tumusok sa kanyang utak. Ang nakabukang bibig nitong lalaking nakapilak ay hinding-hindi magsasara. Ang kamao na itinaas niya ay hindi na muling tatama kay Tsurugi. Si Tsurugi ay puno ng galit na enerhiya. Matapos tusukin ng isang saksak ng militar ang ulo ng lalaki, mahigpit na sinundan ng kanang kamao nito at tumama sa dibdib ng lalaking nakapilak. Bang! Isang suntok ang tumama na parang bomba. Lumipad din ng patiwarik ang katawan ng lalaking naka-silver patungo sa kuweba. 6 na tao, 4 ang natitira. Nilinggan muli ni Tsurugi ang 3 kabanata, at sinabi sa malalim na boses, "Ngayon lang, muntik mo nang mapatay ang military advisor." Naalala niya na ang taong ito ang pumutol ng punyal gamit ang punyal. Maskara ng sundalo, kung hindi dahil sa instinct ng strategist na umiwas dito. Mawawala na sa kanya ang malapit na kasamang ito ng tuluyan. Hindi naisip ng lalaking nakapilak na umatras. Medyo natarante siya, at sumigaw sa 3 kasama sa paligid niya. "Halika na, papatayin natin siya." Gayunpaman, siya bago bumagsak ang mga salita, marahas na itinaas ni Tsurugi ang kanyang kamay, at ang 4 na talim na tinik ng hukbo ay sumabog sa kanyang mukha. Ang taong ito ay likas na gustong umiwas, ngunit nang medyo lumayo ang kanyang ulo, may baril na sa kanyang noo. Ang bilis ng pananaksak ng hukbo ay napakabilis, ngunit ang bilis ni Tsurugi ay tila mas mabilis pa. Siya at si Junthorn ay sabay na lumapit sa lalaking ito na nakapilak. "Napatay na kita ng 100 beses, at hindi ko pa rin maintindihan." Malamig na sabi ni Tsurugi, at saka hinaila ang gatilyo. Bang bang bang. Inubos niya ang laman ng magazine. Ang maskara ng lalaking nakapilak ay nabasag, at ang kanyang ulo ay nabasag sa isang bulok na pakwan ng mga bala. Ang lahat ng dugo at utak ay sumabog sa pilak na sombrero. Iniunat ni Tsurugi ang kanyang kamay at itinulak. Itong patay na lalaki ang lalaking nakapilak ay lumipad palabas ng ilang metro paatras. "May natitira pang 3. Okay, ikaw na," ungol ni Tsurugi. Nang makita na si Tsurugi ay napakalakas at mabangis, ang natitirang 3 tao ay may pakiramdam ng pag-atres at takot. Kung patuloy silang lalaban, halatang matatalo sila, kahit isakripisyo nila ang kanilang buhay. Huwag mong subukang pigilan ang mga yapot ni Tsurugi. "Pumaba ka kung gusto mo, o lumabas ka," tigaw ulit ni Tsurugi. Ang 3 lalaking iyon sa pilak ay wala ng kahit katiting na intensyon na lumaban, at lahat sila ay tumakas. Sa pagtingin sa likod ni Tsurugi mula sa malayo, ang A-complex na liwanag ng military advisor ay lumitaw sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli." Kabanata 2555. Ang malakas na kalaban ng huling antas. Bago ito, hindi man lang naisip ng strategist na pupunta rito si Tsurugi. Sikreto niya na hindi niya sinabi kahit kanino. Gayunpaman, dumating si Tsurugi at iniligtas siya sa pinakakritikal na sandali. Nang makita ang kasamang ito na lumaban ng magkatabi sa loob ng maraming taon upang gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang sarili. Magalit para sa kanyang sarili, at ipagsapalaran ang kanyang buhay, namumula ang mga mata ng strategist. Sa oras na ito, isa pang alon ng sakit ang tumama, na pinilit na bawiin ang kanyang mga iniisip at labanan ng buong lakas. Sumigaw si Junko. May lumabas sa kuweba. Halos basang-basa na ng pawis ang mga damit sa katawan ng sundalo, katutubo niyang tumangala, ngunit may nakita akong matangkad na figure na dahan-daang lumabas ng kuweba. Siya nga, ang military advisor ay tumingin sa mukha ng taong ito. At gusto lang sabihin ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya inaasahan ang matinding sakit na muling tatama, na nagpanginag sa kanyang buong katawan. Hindi alam ni Junko ang gagawin sa mga oras na ito maliban sa paghawak ng military division. "Guro, dapat mong suportahan. Dapat suportahan mo," paulit-ulit na sabi ni Junko. Sa Xinhua. Si Junko ay itinuring na nakikipaglaban sa tabi ng tagapayo ng militar. Hindi niya inaasahan na ang tagapayo ng militar na may pambihirang talino ay talagang isang batang babae. O isang maganda at medyo mapangahas na kagandahan.
Sa ilalim ng maskara ng Diablo na may asul na mukha at mga pangil, mayroong isang walang katulad na mukha. Walang makapag-imagine. Magkasama rin silang lahat. Nang makita ang strategist sa ganoong sakit, nakaramdam din si Junko ng kaunting empatiya, at nakaramdam ng hindi komportable. Kuro, tahan na, tiyak na ililigtas ka ni Tsurui. Nag-aalalang sabi ni Junko. At sa oras na ito, ang mga mata ni Tsurui ay nakatutok na sa matangkad na figure na naglalakad palabas ng kuweba. Kahit na ang lalaking ito ay mukhang matangkad, hindi siya malakas, at tiyak na hindi payat, sa pinakamahusay na simetriko. Kaya lang, sa balikat niya, may kutsilyo. Ito ay isang napaka-ordinaryong mukhang kutsilyo, ngunit kapag ito ay bitbit sa kanyang mga balikat, ito ay mukhang napaka-hindi pangkaraniwan, na parang may mahinang aura dito. Mukha siyang nasa 50s, medyo dilaw ang buhok, at sobrang pula ng kutis. Tulad ng mga nakaraang marahas na ascetico monghe, siya ay puno ng kakaibang pakiramdam ng pagbabagong lakas. Gayunpaman, hindi tulad ni Hobrost, ang lalaking ito ay mayroon pa ring ilang halatang kulubot sa kanyang mukha, ngunit may matinding liwanag sa kanyang mga mata. Nang makita ni Tsurui ang taong ito, alam na niya na ang tunay na edad ng taong ito ay dapat na mas matanda kaysa sa kanyang hitsura. Dahil ang tunay niyang pagkatao. Tinitigan ni Tsurui ang lalaking nasa harapan niya. Hindi ko akalain na si Mr. Smart, ang Icefield, ay lilito dito. Tila, ang Temple of Death ay talagang nag-recruit ng mga eksperto mula sa buong mundo. Icefield Smart. Bago iyon, pinatay ni Tsurui ang ilan sa kanyang mga mapagmataas na disipulo. Akala ko ang isang super skilled na master na nasaroon ng loob ng buong mundo ng tao ay mananatili sa yelo at babantayan ang kanyang buhay sa katahimikan. Ngunit hindi niya inaasahan na lilito siya sa De France Island na ito. Sa wakas naiintindihan ko na ngayon kung bakit sinabi ng ilan sa mga alagad ng mga nauna sa akin na ibinilanggo nila ako sa islang ito. Malamig na sinabi ni Tsurui. Lumalabas na itong Divrain on the West Island, mayroon talagang lugar para sa professional detention. Oo, pagdating sa profesionalismo ng pagkulong sa mga bilanggo, ang Carmen Prison ay maaaring makilala ang Kabanata 2 sa mundong ito, ngunit walang sino man ang nangangahas na kilalanin ang Kabanata 1. Ngayon, naunawaan ni Tsurui ang maraming bagay nang tingnan niya ang Carmen na nakaukit sa itaas ng kuweba. Minsan siyang nakatakas mula sa Carmen Prison, na itinuturing na isa sa ilang matagumpay na pagtakas sa bilangguan na mga halimbawa. Kaya naman, matapos makita ang salitang ito, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Paikot-ikot, nagkita ulit tayo dito. Kahit na ang lugar na ito ay isang lumang site, ito ay nagbabalik ng maraming alaala. Mahina ang boses ni Smart. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong pumasok. Hindi nagpumigla si Tsurui, inalis niya ang kanyang mapanuksong mga mata at seryosong sabi. Senior, hayaan mo akong mahanap si Dr. Akans, gusto kong iligtas ang buhay ng aking kapatid. Sa sandaling sinabi niya ang kapatid na pagtanto ni Tsurui na ang military advisor ay tila wala ng gamit ngayon. Sumama si brother, kaya agad niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, nasa panganib ang aking matalik na kaibigan, si Dr. Akens lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos magsalita, nilingon ni Tsurui ang military advisor, puno ng mata ang kanyang mga mata, ay nag-aalala. Nalaman niya na ang tagapayo ng militar ay may maputlang labi. Pinongbutil ng pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nakapikit, halatang dumaranas ng matinding sakit. Kung magpapatuloy ito, walang nakakaalam kung gaano siya katagal. Inubad ng strategist ang maskarang pangil na may asul na mukha at malapad na itim na damit. At pinalitan ito ng magandang mukha at mahabang buhok na hanggang baywang. Malaki ang pinagbago ng kasarian. Dapat ay naramdaman ni Tsurui na hindi pamilyar ang hitsura ng strategist. Ngunit naramdaman niya ang isang malakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naisip ni Tsurui ang hitsura ng tagapayo ng militar nang hindi mabilang na beses na tinanggal ang kanyang maskara. Ngunit hindi niya naisip ang tungkol sa mga babae. Ngunit nang makita niya ang malubhang na sugatan na opisyal ng militar, napagtanto niya na ang opisyal ng militar ay nagkaroon ng matapos tanggalin ang maskara at nakabitin. Sa harap niya sa mahabang panahon, tila nagkita ang dalawa na parang mga estranghero, ngunit hindi ito nakilala ni Tsurui.
Matapos makita ang tunay na mukha ng military advisor, malaki ang posibilidad na harapin ng dalawa ang eksena ng Palm. Kahit anong mangyari, kailangan mo akong hintayin. Tumingin si Tsurugi sa strategist na halos walang malay sa sakit, at ibinaling ang kanyang mukha. Senior, pakiusap, iligtas mo ako, hindi ako masisira ng anuman dito, kaibigan, gusto ko lang siyang makita ni Dr. Akins. Hindi. Inilagay ni Icefield Smart ang kanyang mga balikat sa casual na nakabitin ang kanyang kutsilyo, at ang dulo ng kutsilyo ay tumuturo sa lupa. Pinagkatiwalaan ka ng iba at hindi maaaring sumuko. Imposible bang iligtas ka? Tinitigan ni Tsurugi si Smart at sinabing, Senior, mamamatay na ang kaibigan ko. Kanya man o hindi, wala itong kinalaman sa akin. Malumanay na sabi ni Smart, hindi nagbabago ang emosyon sa kanyang mga mata. Dahil nabuhay ng ilang dekada at nakaranas ng napakaraming bagay. Sanay na ang Icefield Smart na makita ang buhay at kamatayan, at hindi isinasapuso ang emosyon ni Tsurugi. Ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa tinatawag niyang rules. Ang dahilan kung bakit nakiusap si Tsurugi kay Smart ay dahil sa tingin niya na ang kabilang partido ay maaaring hindi isang tao mula sa templo ng kamatayan. At hindi mabibigkas ng mga utilitarian na layunin. At saka, kung kailangan niyang lumaban sa kabilang partido. Iniisip ni Tsurugi na kahit na manalo siya, ito ay isang miserableng tagumpay. Ito ay hindi na siya ay kulang sa kumpiyansa na manalo, ngunit ito ay lubos na maantala ang oras ng strategist. Ayaw ni Tsurugi na makakita pa ng anumang pagkaantala sa kondisyon ng military division. Kung gusto mong pumasok, dumaan ka muna sa akin, mahinang sabi ni Smart. Sa oras na ito, ipinikit pa niya ang kanyang mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay palaging kay Gujingwo, kaway. Sige na. Ang mga mata ni Tsurugi ay puno ng kinang. Ang kanyang mga daliri sa paa ay biglang tumama sa lupa, at pagkatapos ay sumabog patungo sa Smart. Kahit na ang kabilang partido ay naging sikat sa mahabang panahon. At maging ang kanyang lakas ay lalo pang napabuti sa paglipas ng mga taon, si Tsurugi ay hindi natatakot. Not to mention the Icefield Smart ahead, even si To Yuan Kong, he has to give it a shot. Tila naramdaman ang walang patid na kalooban sa puso ni Tsurugi, binuksan ni Smart ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay bahagyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Bilang resulta, ang mabigat na espada ay nakalatag sa kanyang dibdib. Sa isang kisap mata, ang dulo ng apat na talim na tinek ni Tsurugi ay inilagay sa malaking kutsilyong ito. Ding! Sa malutong na tunog, direktang hinarang ang opensiba ni Tsurugi. Ang malaking kutsilyong ito ay mukhang ordinaryo, na may bitik-bitik na kalawang. Hindi ko alam kung saang material ito ginawa, ngunit maaari nitong harangan ang hindi magagapi na four-edged army thorn. Si Tsurugi ay hindi masyadong nabigla. Kung hindi man lang napigilan ng matagal ng sikat na Icefield Smart ang sarili niyang suntok, nakakagulat ito. Gayunpaman, kitang-kita na ang mabigat na lakas ng Smart. Dumating si Tsurugi na may momentum ng pag-atake. Ngunit pagkatapos na harangin ang suntok, si Smart ay hindi umurong ng kalahating hakbang, kahit na wala kahit isang galaw. Matapos maarang ang suntok ni Tsurugi, hindi siya tumigil saglit. Sa pag-ikot ng bewang niya, parang bakal na latigo na ang kaliwang binti niya patungo sa ulo ng kalaban. Ang isang normal na tao ay magkakaroon ng sirang litid at sirang buto. Gayunpaman, itinaas lang ni Smart ang kanyang kanang braso at hinarang ang pag-atake ni Tsurugi. Ito ay mukhang isang ordinaryong kanang braso. Ngunit tila naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan. Pakiramdam ni Tsurugi ay sinipa niya ang kanyang sarili sa isang halijing gawa sa tinunaw na bakal. Halos manhid ang buong binti niya sa gulat. Ngunit sa kabutihang palad, sa buong lakas na suntok ni Tsurugi, hindi ito basta-basta ibinaban ni Smart at nanatiling tahimik, humakbang siya ng 2 hakbang pakanan. Bagamat hindi malaki ang distansya sa pagitan ng 2 hakbang na ito, pinatutunayan nito mula sa gilid na ang Smart ay hindi natitinag sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Tsurugi. Gayunpaman, 2 hakbang na lang, tumayo si Smart, sumulyap siya kay Tsurugi, at mahinang nagsabi. Sayang, naabot ko na ang ganoong antas sa murang edad, kumpara sa kahit sino sa aking mga apprentice ay mahusay. Ang pangungusap na ito ay talagang layunin. Gayunpaman, si Tsurugi ay hindi nagpakita ng pagpapahalaga para dito, at tumugon pa nga ng walang kabuluhan. Siyempre, lahat ng iyong katutubong apprentice, na nagtrabaho para sa mga tigre, lahat ay namatay sa aking mga kamay.
Tila lahat ng ito ay basura. Nang marinig ito, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Smart na palaging tahimik na parang isang taong gulang. At pagkatapos ay biglang umangat ang kanyang makapal at mabigat na espada, at pagkatapos ay nahulog ng husto. Mukhang isang napaka-random na kutsilyo, at tila walang espesyal tungkol dito, ngunit nang harapin ni Surui ang kutsilyong ito, talagang naramdaman niya ang pagdiin ni Taishan sa tuktok. Naramdaman niyang parang may espiritu at kaluluwa ang pag-atake ni Smart. Ang mabigat na pakiramdam na iyon ay may walang pasubali na epekto sa inaataking tao. Siyempre, ito ay isang ilusyon, ngunit ito ay totoo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Surui na sa mga tuntunin ng mga galaw, siya at si Smart ay wala sa iisang kaharian. Ang pangunawa ng kalaban sa martial arts ay dapat na mas mataas kaysa sa kanya, at mas mataas. Gayunpaman, sa harap ng sitwasyong ito, walang takot si Surui. Siya ay palaging na ang mas malaki ang presyon. Mas malaki ang rebound. Ang isang malakas na kaaway ay hindi matalo sa kanya sa lupa, ngunit lalo lamang pukawin ang dugo sa kanyang puso. Si Surui ito. Siya ay nagpakawala ng isang mahinang dagandong. Tinipa ang kanyang mga paa sa lupa, at tila nagmamadaling paatras, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nagmistulang isang buong longbow, at pagkatapos ay sumambulat ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, pinagsama ni Surui ang 2 galaw ng Kabanata 2 at ang 3 galaw ng Kabanata 3 na itinuro ni Sito Yuankong. Lahapit na unurot ka siyang-siyang mo. Lapit wala ko oh. Siyang-siyang. Ang mga Mama.